Hey everybody! Welcome back to Shared Faith with Carol. Day 13 na po tayo ng ating pagbabasa ng Book of Exodus. At ngayon po, babasahin natin chapters 23 to 24. May mga additional na law or batas sigad, mga tuntunin. Pero makikita naman natin dito sa babasahin natin na hindi naman puro batas lang si Lord. Meron din siyang mga kung kailan ipagdiriwang ang mga pista, ganyan. So, hindi KJC God. So, malalaman natin yan sa ating pagbabasa. Pero bago tayo mag-umpisa, let's do a quick prayer. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Father God, maraming salamat po muli sa panibagong araw na to. Lord, dalangin po namin ang inyong gabay sa aming pagbabasa. Lord Jesus, forgive us from all our sins. Lord, Holy Spirit, we ask and pray for your guidance, Lord, sa amin pong pagbabasa ng iyong salita na ito po'y maintindihan po namin. Give us, O God, the understanding, Lord. Give us, Lord Jesus, give us, Lord Holy Spirit, the ability to understand po. Salamat po, O Diyos. We entrust to you our Bible reading time. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo Kabanatang 23. Ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. Ang 7 taon at ang 7 araw. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo yon sa mga kapatid ninyong mahirap, at ang matira ay ipaubaya na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ang 3 pangunahing pista. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani, tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin, at huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ng taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Mga pangako at mga tagubilin. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo.
Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo, at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway, at palalayasin ko ang mga Hivita, Cananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahing kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Exodo Kabanatang 24, Pinagtibay ang kasunduan. Pagkatapos sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok. Isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito'y sabay-sabay na sumagot, lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at binisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel,
Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang ika-7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Okay, so obserbasyon na po tayo. Dito maobserbahan natin that God is really a God of justice. Kasi tamo, yung mga tuntunin niya tungkol sa katarungan, inulit niya, huwag gumawa ng maling pahayag, magsinungaling upang tulungan ng makasalanan, huwag daw makiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan, o huwag din daw kumiling sa mahihirap dahil lamang sa kanilang kalagayan, tulungan ng kaaway kapag nakita ang nawawala o nahulog na hayop nito. Next is, huwag pagkaitan ng katarungan ang mahihirap, huwag magbintang ng walang katotohanan. Huwag daw patayin ang walang kasalanan, paparusahan ng Diyos ang gumawa nito. Iwasan din daw ang suhol dahil ito'y nagpapabulag sa katwiran at nag-aapi sa walang sala. Yan, bawal daw po ang suhol, bribery. Huwag apihin ang dayuhan sapagkat naranasan na rin ng Israel na maging dayuhan sa Ehipto. So, okay, next is ang mga tuntunin naman tungkol sa ika-7 taon at ang ika-7 araw. So, sabi ni God, 6 na taon tatamnan ng mga bukirin, 6 na taon din daw aanihin ang bunga. So, sa ika-7 taon naman daw, huwag daw tamnan ng lupa at huwag anihin ang anumang tutubo roon. Ipaubaya daw ang ani sa mga kapatid na mahihirap. Ang matitirang bunga ay para sa mga maiilap na hayop at gawin din ito sa ubasan at sa taniman ng olibo. Ayan, sunod naman, merong 3 pangunahing pista. So, pwede daw may sinabi si God na pista ng tinapay na walang pangpaalsa, gagawin daw nila to unang buwan ng taon. So, may celebration. Kasi ito yung time na inilabas sila ni God sa Egypt. Yan. Tapos noon, pista ng pag-aani. So tuwing meron daw aanihin ang unang bunga ng bukirin, ipagpipista daw nila ito. So makikita natin, si God, ginaguide sila sa mga gagawin nila na celebrate nyo yan. Sige, celebrate ninyo yung yung Freedom Day ninyo, celebrate nyo, i-celebrate nyo kapag yun nga yung anihan ng unang bunga ng bukirin nyo, celebrate nyo yan. Tapos i-celebrate din daw nila yung pista ng mga tolda. Ito yung tumira sila sa tents sa Egypt. So, gagawin daw nila yon sa pagtatapos ng taon and taon-taon nilang gagawin ito. So, binigyan sila ni God ng yung talagang malaking celebration. 3 times a year. Yan. Next is, pinagtibay ang kasunduan, kinuha ni Moises ang aklat ng tipan at binasa ng malakas, sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. So kung mapapansin natin, si God palagi niyang nire-remind yung mga tao, ganito ang gawin ninyo, huwag niyong gawin ito. Kasi kailangan nilang maintindihan, kailangan nilang maisaulo, kailangan nilang malaman. Okay? Next is, yung observation natin, yung umakyat si Moises sa bundok ng Sinai at ito'y natakpan ng ulap. 6 na araw na nabalot ng ulap ang bundok, tanda ng kaluwalhatian ni Yahweh. Tapos sa ika-7 araw naman, tinawag si Moises ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. Tapos unti-unti si Moises natakpan ng ulap habang umaakyat siya. Tapos nagstay si Moises, nanatili si Moises sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kung bakit po, malalaman natin yan sa mga susunod na babasahin natin na chapters. Next is application, pagsasabuhay. So, reminder pa din, huwag baliwalain ang mga batas ng Diyos at bayan. Tapos, ipagdiwang ang mga breakthroughs sa buhay, ang mga magagandang bagay kung saan kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. So, pagdiwang natin yan. Patuloy na manalangin araw-araw, humingi ng tulong sa Diyos na maging isang mabuting mamamayan para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Okay, so we're done na po. Let's pray na po.
Ayan, sige mag-pray na po muna tayo. Hallelujah God, thank you Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po muli o Diyos sa lahat po ng naging learnings namin today. God, we thank you Lord na talagang napakabuti mo sa inyong mga anak Panginoon kung paano nyo po kami lahat ginagabayan. Ganun din Lord, gusto ninyo na i-celebrate namin God ang mga breakthroughs po ng buhay. Maraming salamat God that you love us Lord, that you wanted us to really be happy God and joyful Lord, that you do everything for us Father. Thank you so much. Lord Jesus, thank you so much too for dying on the cross for our sins dahil kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon, ay hindi po kami makalalapit sa Diyos Ama. Salamat po, Panginoong Jesus, na kami po ay tinubos nyo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoong Jesus, patuloy po kayong pumasok sa aming mga puso, linisin ang aming puso at isipan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging maayos ang buhay namin dito sa lupa para po sa kalwalhatian ng inyong pangalan. Guide us every day, Lord Holy Spirit. Thank you for today, Lord. Kayo na pong bahala sa amin ngayong araw na to. We entrust to you our day, God. This we pray, Father, in Jesus' precious name. Amen. Amen and amen. Okay, so we're done na po. I'll see you again tomorrow. God bless you guys. Please do like, share, and subscribe po. And take care. Bye-bye.